Hindi na siguro muling manghihimasok ang Amerika sa Pilipinas. Alam nyo ba ang katotohanan na ang Pilipinas ang gumanap ng isang mahalagang papel sa likod ng kasunduan sa tigil putukan sa Iran na yumanig sa mundo kamakailan? Sa likod ng tigil putukan na ito ay may nakatagong kuwento na hindi ka pani-paniwala. Isang whistleblower mula sa Amerika, isang mataas na opisyal, ang nag-leak ng impormasyon na hindi na raw nila kayang itago ito hanggang sa huli. At ang pahayag na ito ay naging malaking usap-usapan sa Amerika. Kung maaari ay mag-subscribe at i-like nyo ang aming channel. Sisimulan na natin. Kinabukasan, bandang alas 5 ng madaling araw, isang emergency na pagpupulong ang ipinatawag sa isang lihim na conference room sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa ng National Security Council. Ito ay matapos ang lubos na pagkabigo ng unang covert operation laban sa pasilidad ng nuklear ng Iran. Ang napakaginaw at tensyonadong hangin sa conference room, nang pumasok ako ay sariwa pa rin sa aking alaala. Sa 12 Tomahawk missile na ipinutok, 2 lamang ang tumama sa loob ng 100 metro radius ng target. Ang lahat ng iba pa ay malayong lumihis. Binuksan ng Deputy Secretary of Defense ang ulat ng operasyon at nagsimulang ipahayag ang resulta ng pagsusuri na may malalim na paghihirap. Nakikinig ako sa likuran at tulad ng inaasahan, ganoon nga ang nilalaman. Ang distansya sa target ay tumpak, ngunit isang malalim na error ang naganap sa huling yugto ng paggabay. Lalo na, iniulat na may malaking limitasyon sa tumpak na pagkuha ng lokasyon ng underground facilities at sa real-time na pagwawasto ng trajectory. Kasunod nito, nagsalita ang Operation Director ng Joint Chiefs of Staff. Sa kasalukuyang teknolohiya ng precision guidance na hawak ng US military, mahirap na i-neutralize ang pinatibay na underground facilities ng Iran. Ito ay isang napakatapat na pag-amin ng pagkatalo. Idinagdag din ang pagsusuri na ang mga limitasyon ng kasalukuyang sistema ng GPS guidance at ang kakayahan ng kalaban sa electronic jamming ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mas seryoso pa ay ang air defense system na gawa ng Russia na kakabili lang ng Iran ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang matagal ko nang ibinabala sa loob ng 5 taon ay naging katotohanan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at humingi ng pahintulot na magsalita. Hindi nasiyahan ang National Security Advisor, si David Chambers, ngunit salamat sa pagtango ni Deputy Secretary Hutchins, nagkaroon ako ng pagkakataong magsalita. Dahan-dahan akong tumayo at nagsimulang banggitin ang joint project na Gamma J Phase Guidance Technology na dating pinagtatrabahuhan namin kasama ang Pilipinas. Binigyang diin ko na ang teknolohiyang ito lamang ang tanging paraan upang lubos na malutas ang problema sa katumpakan na aming kinakaharap. Biglang nanahimik ang conference room. Marahil, walang sino man ang umasa sa aking sinabi. Sinubukan akong pigilan ni Assistant Chambers na may hindi magandang ekspresyon, ngunit hindi ako tumigil. Nagsimula akong ipaliwanag, isa-isa, kung bakit nabigo ang lahat ng pagtatangka ng Amerika na gumawa ng sarili nilang teknolohiya sa loob ng 5 taon. Kalmado kong itinuro na ang bilyon-bilyong dolyar na ipinuhunan ng Lockheed Martin at Raytheon sa pananaliksik ay nasayang lamang at ipinakita ko ang konkretong datos na inihanda ko. Sa pagsubok noong 2019, kung saan kami nakipagtulungan sa Philippine Research Team, nakamit namin ang 95% hit rate sa loob ng 3 metro. Ngunit ang sistema na gawa ng Amerika ay nanatili lamang sa 70% hit rate sa loob ng 50 metro. Sa harap ng katotohanan na ipinakita ng mga numero, lalong bumigat ang hangin sa conference room. Ang mas ikinagulat pa nila ay ang katotohanan na ang production cost ng Philippine system ay ika-10 lamang ng sa Amerika. Sa oras na iyon, matinding tinutulan ito ni Deputy Director John McCarthy ng CIA. Ang Amerika ang pinakamalakas sa mundo. Hindi makatwira na umasa sa teknolohiya ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang pag-iwan sa core technology ng national security sa ibang bansa ay katumbas ng pagsuko ng soberanya, malakas niyang sinabi. Napabuntong hininga ako nang makita ang mga konserbatibong kasama sa silid na sabay-sabay na tumango. Nagsimula na naman, naisip ko. Ngunit hindi ako sumuko. Ipinahayag ko na ang resulta ay mas mahalaga kaysa sa pagmamataas at ang desisyon ng Amerika na ipagwalang bahala ang Philippine Research Team at itigil ang kooperasyon noon ang ugat ng kasalukuyang krisis. Ipinaliwanag ko gamit ang matingkad na mga halimbawa
kung gaano kalaking pagkakamali ang pagpapabaya sa makabagong phase interference algorithm na binuo ng pangkat ni Dr. Emilio Santos. Inilahad ko rin ang lihim na kwento na sa kabila ng maraming pagtutol sa loob noon, itinuloy pa rin ito dahil sa pampulitikang desisyon. Habang umuusad ang pagpupulong, lumalala ang tunggalian sa pagitan ng teknolohikal na pagmamataas ng Amerika at ng realismo. Ang isang panig ay nagtatanggol sa teknolohikal na pagmamataas ng Amerika, habang ang isa naman ay sumasagot na ang paglutas sa agarang krisis ang pinakamataas na prioridad. Naramdaman ko na unti-unting lumalakas ang aking panig, ngunit patuloy pa rin ang matinding pagtutol, ngunit hindi ako sumuko. Pagkatapos ng pagpupulong, agad akong kumilos. Habang naglalakad sa pasilyo ng Pentagon, nagpaplano na ako kung paano ko susubukan kumbinsihin ang mga kinauukulan. Ang unang puntirya ko ay ang Research and Development Division ng Department of Defense. Nang makumpirma ko na nasa opisina si General James Cohen, ang Operation Director ng Joint Chiefs of Staff, agad ko siyang pinuntahan. Nang makita ako ni General Cohen, napagod siya. Marahil ay naisip niya na mag-uusap na naman ako tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, binago ko ang aking diskarte. Nagdala ako ng matitinding datos, hindi emosyonal na apela. Ipinakita ko isa-isa ang mga nabigong kaso ng Precision Guidance Technology Development Project na sinimulan ng Amerika sa loob ng 5 taon. Lalo na, detalyado kong ipinaliwanag ang malagim na resulta ng Next Generation Guidance System na binuo ng Lockheed Martin noong 2022. Sa kabila ng paglalabas ng $1.5 bilyong, mas bumaba pa ang katumpakan nito kaysa sa kasalukuyang sistema. Ipinakita ko ang katotohanan ito sa pamamagitan ng konkretong numero. Nakita ko na unti-unting nagiging seryoso ang ekspresyon ni General Cohen bilang isang militar. Higit sa lahat ay pinahahalagahan niya ang praktikalidad. Kalaunan, sinabi niya, "Pag-iisipan ko, iwanan mo na ang mga dokumento mo dito." Mula roon, dumiretso ako sa CIA headquarters para makipagkita kay Deputy Director John McCarthy. Siya ang isa sa mga pangunahing tao na lubos na nag-aalinlangan sa kooperasyon sa Pilipinas. May malalim siyang pagdududa sa teknolohiya ng Asya. Ayon sa sabi-sabi, mula raw ito sa isang masamang karanasan sa joint development sa Tsina noong nakaraan. Ngunit ang Pilipinas at Tsina ay magkaiba. Kahit parehong Asya, hindi ako sumuko at sinubukan ko siyang kumbinsihin sa lohikal na paraan. Ang pinakamalaking alalahanin ni McCarthy ay ang isyu ng pagtagas ng teknolohiya. Naisip niya na kung makikipagtulungan kami sa Pilipinas, posibleng tumagas ang core technology ng Amerika. Nagbigay ako ng malinaw na sagot sa puntong ito. Ang J-Project ay isang istruktura kung saan ang Pilipinas ang nagbibigay ng teknolohiya. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon para sa Amerika na matuto mula sa teknolohiya ng Pilipinas. Ilang araw matapos kong kumbinsihin ang mga opisyal na ito, naramdaman ko ang pagbabago sa kapaligiran sa isang internal na pagpupulong ng Department of Defense. Nagsimulang lumabas ang mga boses ng pag-ayon sa aking sinasabi sa hanay ng mga batang opisyal at teknikal na eksperto. Lalo na, ang mga field commander na direktang namamahala sa aktwal na operasyon ay may paninindigan na ang resulta ang lahat. Sila ay mga taong naniniwala na ang rate ng tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa teorya. Gayunpaman, malakas pa rin ang pagtutol. Lalo na ang matinding pagtutol mula sa mga taong may koneksyon sa industriya ng militar. Ang mga mataas na opisyal mula sa Raytheon at Boeing ay matinding tumutol, nagsasabing dapat protektahan ang interes ng industriya ng depensa ng Amerika. Kung ipapakilala ang teknolohiya ng Pilipinas, bababa lamang ang kompetisyon ng mga kumpanya ng depensa ng Amerika. Bukod pa rito, lumitaw din ang isa pang problema. Nagtaas ng issue si National Security Advisor David Chambers mula sa pampulitikang pananaw. Posibleng ang teknolohikal na kooperasyon sa Pilipinas ay magdulot ng pagdududa sa internasyonal na komunidad tungkol sa teknolohikal na kakayahan ng Amerika. Ang kanyang pagsusuri ay kung magsimulang magduda ang mga kaalyado sa teknolohikal na lakas ng Amerika, ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng pandaigdigang kooperasyon ng Amerika. Sumagot ako na ang mga alalahaning ito ay maling-mali. Ang kooperasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan. Itinuro ko ang katotohanan na ang Amerika ay maraming natutunan mula sa teknolohiya ng IT at semiconductor ng Pilipinas. Ipinaliwanag ko
na ang teknolohiya ay walang hangganan at ang paggamit ng pinakamahusay na teknolohiya ang tunay na ugali ng isang malakas na bansa. Para marami ang mga batang henerasyon ng mga opisyal at teknikal na eksperto na sumasang-ayon sa aking mga salita at unti-unting lumakas ang mga boses na sumusuporta sa akin. Gayunpaman, mataas pa rin ang pader ng konserbatibong lumang henerasyon. Ang mga taong naniniwala sa America First ay hindi sumusuko. Ngunit dumating din sa wakas ang pagkakataon. Ipinatawag ako ni Secretary of Defense Lloyd Austin at hiniling na makipagkita. Si Secretary Austin, bilang isang militar, ay may napaka-praktikal na pag-iisip. Ang kanyang posisyon ay ang tagumpay ng operasyon, ang pinakamahalaga. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito at ginamit ko ang lahat ng aking mga dokumento upang kumbinsihin siya. Matapos makinig sa aking paliwanag, nanahimik si Secretary Austin sandali at tahimik siyang nagtanong, talaga bang kayang abutin ng teknolohiya ng Pilipinas ang kasalukuyang sitwasyon? At posible ba ang kooperasyon? At agad niya akong inutusan na magsagawa ng lihim na investigasyon. Matapos ang pagpupulong kay Secretary Austin, agad akong nagsimula sa investigasyon upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng Research Laboratory ng Pilipinas. Mula nang masuspinde ang kooperasyon, 5 taon na ang nakakaraan, wala akong ideya kung ano na ang nangyari sa pangkat ni Dr. Emilio Santos. Nang suriin ko ang internal resources, ang huling contact ay noong Marso 2020. Mula noon, ganap nang walang contact. Una kong kinontak ang Intelligence Division ng US Forces Japan, USFJ, headquarters. Alam kong may departamento silang nag-iimbestiga sa mga pagbabago sa agham at teknolohiya sa Pilipinas. Nang humingi ako ng impormasyon tungkol sa research laboratory ni Dr. Santos, sa kinauukulang opisyal, ilang araw ang nakalipas, isang nakakagulat na ulat ang dumating. Lumipat pala ang laboratorio sa isang lumang gusali sa labas ng Metro Manila. Nang basahin ko ang ulat, talagang seryoso ang sitwasyon. Matapos itigil ang kooperasyon sa Amerika noong 2020, lubos ding nabawasan ang suporta ng gobyerno ng Pilipinas. Halos lahat ng pangunahing kagamitan sa pananaliksik ay ibinalik o ibinenta at ang bilang ng mga mananaliksik ay nabawasan sa ikalimang bahagi ng kanilang peak para silang unti-unting nawawala. Upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon, kinontak ko ang isang kasamahan na nagtapos sa University of the Philippines Diliman na nasa Manila, si Dr. Carlos Reyes, ay isang kaibigan na nakasama ko sa MIT at ngayon ay nagtatrabaho sa Central Research Laboratory ng Ayala Corporation. Nang tanungin ko siya tungkol sa kalagayan ng laboratorio ni Dr. Santos, sunod-sunod ang malungkot na balita na aking narinig. Ang pinakanakakagulat ay ang balita na isa sa mga pangunahing miyembro ng research team ay namatay na. Si Dr. Ricardo Lim, isang henyong mathematician na responsable sa pagbuo ng phase interference algorithm sa Gamma J project, ay namatay noong 2022 dahil sa pancreatic cancer. Talagang masakit sa aking puso nang marinig ko na hindi siya nakakuha ng sapat na paggamot dahil sa kakulangan ng pondo para sa pananaliksik. Ayon kay Dr. Reyes, kasama si Dr. Santos, 7 mananaliksik lamang ang natitira sa laboratorio sa kasalukuyan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagbaba. Gayong mahigit 25 mananaliksik sila noon sa kanilang peak. Karamihan ay lumipat sa malalaking korporasyon o sa ibang bansa. At ang ilan ay tuluyang tinalikuran ang pananaliksik at gumagawa ng ibang trabaho. Ang kalagayan ng kagamitan sa pananaliksik ay malungkot din. Ang laboratorio na dating puno ng state-of-the-art na supercomputer at precision measuring equipment ay mayroon na lamang ilang lumang computer na 10 taon na at ilang pangunahing measuring equipment. Dahil sa pagtigil ng kooperasyon sa Amerika, napilitan silang ibalik ang lahat ng mamahaling kagamitan na kanilang inuupahan. Naramdaman ko ang labis na pagsisisi. Kung mas matindi lang sana ang aking paninindigan noon. Ngunit kung nandiyan lamang si Dr. Santos, malaki ang magbabago sa sitwasyon. Ayon kay Dr. Reyes, hindi pa rin sumusuko si Dr. Santos sa pananaliksik at ginagastos niya ang kanyang sariling pera para mapanatili ang laboratorio. May bulong-bulungan pa nga na isinangla niya ang kanyang bahay. Sa kabila nito, patuloy niyang binabayaran ng regular ang suweldo ng mga mananaliksik. Pinutol ko ang tawag na may mabigat na damdamin at kinontak ko naman ang isa pang kakilala sa Department of Science and Technology, si Dr. Ana Mendoza,
ay isang tao na kasama sa patakaran ng agham at teknolohiya ng Pilipinas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kasalukuyang suporta ng gobyerno para sa laboratorio ni Dr. Santos, ang sagot na nakuha ko ay lubos na nakapanlulumo. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nawalan din ng interes sa larangan ng pananaliksik na ito matapos masuspinde ang kooperasyon sa Amerika. Sa Pilipinas, malaki ang pagbabago sa mga patakaran sa bawat pagbabago ng administrasyon. Dahil sa pagbawas ng budget, maraming basic research na may kaugnayan sa militar ang nabawasan at hindi nakaligtas dito ang laboratorio ni Dr. Santos. Sa kasalukuyan, minsan lang sa isang taon sila nakakatanggap ng formal na pagsusuri. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanan na kahit sa Pilipinas, hindi gaanong pinahahalagahan ang halaga ng pangkat ni Dr. Santos. Dahil ang Gamma Project ay classified information, hindi nila maaaring ipahayag sa publiko ang kanilang pananaliksik. At bilang resulta, naging isang entity sila na hindi gaanong pinapansin ng akademya, talagang nakakapanghinayang. Mayroon ding mga mananaliksik na nagtatrabaho ng part-time upang makaraos. Ngunit sinabi niya na hindi sila sumusuko sa pananaliksik dahil sa tiwala kay Dr. Santos at sa kanilang pagmamahal sa pananaliksik mismo. Habang iniintindi ko ang kasalukuyang kalagayan ng pangkat ni Dr. Santos, sinuri ko ang mga lumang tala. Hindi madaling hanapin ang mga dokumento noong Marso 2020 nang masuspinde ang kooperasyon mula sa internal archives. Halos lahat ng ito ay classified at inabot ako ng ilang araw bago ko makuha ang access. Ang una kong nakita ay ang minutes ng internal meeting noong Pebrero 15, 2020. Ito ang panahon kung saan nasa sukdulan ang America First policy ng Administrasyong Trump. May matinding panggigipit mula sa matataas na opisyal ng Department of Defense na bawasan ang pagdepende sa ibang bansa para sa core technologies. Lalo na, habang lumalala ang teknolohikal na tunggalian sa Tsina, kumalat ang pagdududa sa lahat ng teknolohikal na kooperasyon sa mga bansa sa Asya. Nang basahin ko ang minutes, nakakagulat ang nilalaman. Doon nakasaad ang background kung bakit inutusan ni Stephen Walker, ang direktor noon, na agad na itigil ang kooperasyon sa Pilipinas. Mayroon ding talaan na direktang may panggigipit mula sa White House. Sa National Security Council, nagkaroon ng desisyon na dapat siguraduhin ang teknolohikal na kalayaan ng Amerika. Napuno ako ng galit. Ang isang napakahalagang bagay ay madaling desisyonan ng mga opisyal na walang kaalam-alam. Ang pinakamasakit ay ang ganap na pagpapabaya sa mga pagtutol ng mga mananaliksik sa field. Sa ulat na ginawa ng Joint Research Team ng MIT, detalyado ang mga konkretong pagkalugi na idudulot ng pagtigil ng kooperasyon sa pangkat ng Pilipinas. Ang Gamma J Project ay nasa 90% completion stage na. May babala rin na kung biglang ititigil, lahat ng pinaghirapan ay mapupunta sa wala. Ang final report ni Professor James, na namumuno sa research team ng MIT noon, ay partikular na kahanga-hanga. Pinuri niya ng husto ang teknolohikal na kakayahan ng pangkat ni Dr. Santos at iginiit na imposibleng tapusin ang proyekto nang wala sila. Lalo na, sinabi niya na ang phase interference algorithm ay isang natatanging teknolohiya na hindi makikita saan man sa mundo. Habang tinitingnan ko ang mga talaang ito, naramdaman ko ang matinding pagsisisi. Noon, tutol din ako sa pagtigil ng kooperasyon, ngunit sa huli ay hindi ko ito napigilan. Sa harap ng mga pampulitikang desisyon, napakaliit ng boses ng mga inhinyero. At ngayon, ang krisis na kinakaharap namin ay bunga ng maling desisyon noon. Labis akong naniwala. Matapos suriin ang lahat ng mga lumang tala, napagpasyahan kong wala na akong oras para mag-alinlangan. Kailangan kong direktang pumunta sa Pilipinas at makipagkita kay Dr. Santos. Iniulat ko ang lahat ng aking investigasyon kay Secretary of Defense. Dahil imposibleng maglakbay ng opisyal, nag-leave ako at kumilos ng lihim. 5 taon matapos kong tumapak sa lupa ng Pilipinas. Paglabas ko ng airport, naramdaman ko ang magkahalong damdamin. Nang huli akong umalis sa Pilipinas, inaasahan kong matagumpay ang kooperasyon, ngunit hindi ko inaasahan na babalik ako sa ganitong paraan. Ang tanawin ng lungsod na nakita ko mula sa bintana ng kotse patungo sa Maynila ay tila mas umunlad kaysa 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang aking destinasyon ay hindi ang makulay na sentro ng lungsod, kundi isang lumang laboratorio sa Tondo. Nang sabihin ko ang address sa driver ng taxi, ang narating namin ay mas luma kaysa sa aking inaasahan.
Isang maliit na signage ang nakakabit sa ikatlong palapag ng isang lumang 4 na palapag na commercial building. Advanced Technology Research Institute ang simpleng pangalan nito. Wala na ang pangalan ng dating prestihiyosong laboratorio. Ang panlabas na pader ng gusali ay may mga natuklap na pintura. Habang umaakyat ako sa hagdan, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko kasi alam kung paano ako tatanggapin ni Dr. Santos. Batid ko ang sakit na naramdaman ng pangkat ng Pilipinas 5 taon na ang nakakaraan nang bigla naming itinigil ang kooperasyon. Nang buksan ko ang pinto ng laboratorio, tulad ng inaasahan, isang siksikang espasyo ang bumungad sa akin. Sa lugar na dating puno ng pinakamodernong kagamitan, mayroon na lamang ilang lumang computer at ilang pangunahing measuring equipment. Sa kabila nito, nakita ko ang mga mananaliksik na abala sa kanilang trabaho. Si Dr. Santos ay nag-iisa sa kanyang opisina, may kinakalkula. Mukha siyang mas payat kaysa 5 taon na ang nakakaraan, ngunit ang kanyang matalim na tingin ay hindi nagbago. Nang mapansin ako ni Dr. Santos, ang una niyang reaksyon ay gulat. Natural lang iyon, dahil 5 taon na ang nakalipas, mula nang huli kaming nagkita. Tulad ng inaasahan, ang unang pagtrato ni Dr. Santos ay napakalamig. Anong ginagawa mo dito? Ang sinasabi ng kanyang mga mata. Matapat kong ipinaliwanag ang kritikal na sitwasyon na kinakaharap ng Amerika ngayon. Inamin ko na nabigo ang operasyon sa pag-atake sa pasilidad ng nuklear ng Iran at may limitasyon ang precision guidance technology ng Amerika. At muli kong binigyang diin ang kahalagahan ng dating Gamma J project. Ang phase interference technology na binuo ng pangkat ni Dr. Santos lamang ang tanging paraan upang malutas ang problemang ito. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Dr. Santos. Hindi mo ba naaalala kung bakit biglang itinigil ng Amerika ang kooperasyon 5 taon na ang nakakaraan? Tanong niya sa akin. Ang galit sa unilateral na pagtigil ng kooperasyon sa kabila ng pagiging halos tapos na ang pananaliksik ay nananatiling nagniningas. Taos-puso akong humingi ng tawad. Ibinunyag ko ang aking pagsisisi na sana ay mas matindi akong tumutol noon, ngunit hindi ko nagawa. Ngunit ipinahayag ko na gusto kong itama ang pagkakamali. Kahit ngayon, nanahimik si Dr. Santos sandali, ngunit kalaunan ay dahan-dahan siyang nagsalita. Dahil sa pagtigil ng kooperasyon, nawalan kami ng pondo sa pananaliksik at dahil doon, hindi nakakuha ng sapat na paggamot si Dr. Lim. Iyon daw ang pinakamahalaga sa lahat. Sa kanyang mga salita, mas naramdaman ko ang kalungkutan sa pagkawala ng isang kasamahan kaysa sa personal na sama ng loob. At paano kami muling maniniwala na hindi ninyo kami muling lolokohin matapos ninyo kaming traidorin noon? Nagpahayag siya ng alalahanin na muling ititigil ang kooperasyon. May takot na baka muli silang iwanan anumang oras kung magbago ang sitwasyong pampulitika. Iginiit ko na iba na ang pagkakataong ito. Ito ay isang kooperasyon batay sa praktikal na pangangailangan at hindi madaling ititigil. Ngunit nanatiling maingat si Dr. Santos. Nagpatuloy ako sa matinding pakiusap. Lubos kong naiintindihan na dahil sa security policy noon, hindi nyo na ibahagi ang teknolohiya sa ibang bansa at nagdulot ito ng malaking pagkalugi. At narinig ko rin na sa loob ng maraming taon, hindi nyo nagamit ang teknolohiyang binuo nyo at isinangla nyo pa ang sarili nyong bahay. Bilang gobyerno ng Amerika, sa aking pangalan, titiyakin ko rin ang pamumuhay ng mga natitirang mananaliksik. Mangyaring maniwala kayo sa amin sa pagkakataong ito. Sinabi ko na hindi ito personal na desisyon ko, kundi nasa likod ko ang Secretary of Defense. Mukhang matagal na nag-iisip si Dr. Santos. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan, hindi ako makikipagtulungan sa Amerika na nagtraidor sa teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit marami pa ring mananaliksik si Dr. Santos na kailangan niyang protektahan. Matapos ang mahabang pag-uusap, ipinahiwatig ni Dr. Santos ang posibilidad ng kooperasyon, ngunit may kondisyon. Una, gusto kong malaman ng tumpak ang kasalukuyang kalagayan ng pananaliksik at pag-aralan kung talagang posible ang kooperasyon. At idinagdag niya na kailangan din niyang pakinggan ang opinyon ng mga mananaliksik. Para sa akin, sapat na iyon bilang pag-asa dahil hindi naman ako tinanggihan. Nakipag-usap pa ako kay Dr. Santos ng halos 1 oras at nangako kaming magkikita kinabukasan. Hiniling ko rin na makipag-usap sa mga mananaliksik ng isa-isa. Nang umalis ako ng laboratorio, magkahalo ang aking damdamin. Naramdaman ko ang galit at sakit ni Dr. Santos. Ngunit kasabay nito,
nakuha ko rin ang tiwala na pinapanatili pa rin ng kanyang pangkat ang napakahusay na teknolohiya. Ngayon, ang tanging kailangan ay ibalik ang tiwala. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa laboratorio. Ipinaliwanag na ni Dr. Santos sa mga mananaliksik ang layunin ng aking pagbisita. Ngunit iba-iba ang reaksyon ng mga mananaliksik. May tumingin sa akin na may pagdududa at mayroon pa ring hindi nagtitiwala. Ang una kong nakilala ay si Mang Berting Reyes. Siya ang isa sa mga pangunahing miyembro na kasama sa Gamma Project mula pa sa simula. Sa simula, maingat si Mang Berting sa pagpili ng salita, ngunit unti-unti niyang ibinunyag ang kanyang totoong damdamin. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa kasalukuyang kalagayan ng laboratorio, hindi niya alam kung hanggang kailan sila magtatagal. Ang kanyang mga kaibigan na kasing edad niya ay may matatag na buhay sa malalaking korporasyon, habang siya lamang ang natitira sa hindi matatag na laboratorio na ito at nararamdaman niya ang pagkabalisa. Ngunit kasabay nito, hindi man lang nabawasan ang kanyang pagmamahal sa pananaliksik. Gusto niyang tapusin ang improvement plan para sa algorithm na huling iniwan ng yumaong Dr. Lim. Iyon ang nagpapatatag sa kanya. Gusto kong ipagpatuloy ang kalooban ng namatay at tapusin ang pinakamahusay na teknolohiya sa mundo, sabi niya. Sa kanyang mga mata ay may matinding pagnanais. Sinabi ko sa kanya nang may lakas, huwag kang mag-alala, susuportahan ka ng Amerika ng buong buo. Matapos lumabas ni Mang Berting, pumasok naman si Dr. Elena Cruz. Siya ang tanging babaeng mananaliksik sa team at isang signal processing expert. Mas kalmado siya kaysa sa ibang mga mananaliksik. Maingat din siya sa muling pagpapatuloy ng kooperasyon sa Amerika. Ang pinakamalaking alalahanin ni Dr. Cruz ay ang posibilidad na muling matraidor sila. Malalim pa rin ang sugat na dulot ng pagtigil ng kooperasyon. 5 taon na ang nakakaraan. Lalo na, malaki ang galit niya sa unilateral na pagtigil ng kooperasyon matapos nilang ibahagi ang teknolohiya. Ang isang nasirang tiwala ay hindi madaling maibalik, sabi niya. Ngunit inamin din ni Dr. Cruz ang mga limitasyon ng kasalukuyang laboratorio. Kung walang sapat na kagamitan, hindi na nila aasahan ang pag-unlad. Tinanggap niya ang katotohanan ito. Binigyang diin niya na kung muling magpapatuloy ang kooperasyon sa Amerika, dapat na malinaw ang mga kondisyon. Lalo na, kailangan ng patas na pamamahagi ng mga resulta ng pananaliksik. At, sa isang komplikadong damdamin, inalala niya ang panahon ng kooperasyon sa Amerika. Gaano kasarap daw ang joint research sa research team ng MIT. Namimiss din niya ang mga araw na nagtutulungan ang mga mananaliksik na may magkakaibang kultura para sa iisang layunin. Ngunit naisip daw niya si Dr. Lim at hindi niya alam kung tama ba ito. Sinabi niya na patuloy na iniisip ni Dr. Lim ang pagpapabuti ng algorithm kahit may sakit siya. Ang kalungkutan sa pagkawala ng isang kasamahan ay malaki pa rin. Ang huling nakilala ko ay ang pinakabatang mananaliksik, si June de la Cruz. Siya, 27 anyos, ay isang bagong mananaliksik na sumali noong 2022. Hindi tulad ng ibang mga mananaliksik, wala siyang karanasan sa kooperasyon sa Amerika kaya mas objektibo siya. Si June de la Cruz ang pinakamatapat na nagsalita tungkol sa kalagayan ng kasalukuyang laboratorio. Mahirap gumawa ng maayos na pananaliksik kung kulang ang kagamitan at pondo. Ngunit nagpahayag din siya ng pasasalamat na marami siyang natutunan sa ilalim ng gabay ni Dr. Santos. Ang pinakanakakahanga ay ang kanyang tiwala sa teknolohiya. Sigurado siya na kahit kulang ang kagamitan, ang teknolohikal na kakayahan ng pangkat na ito ay world class. Bilang isang bata, puno rin siya ng paghamon. Gusto kong subukan ang aking kakayahan sa mas malaking entablado sa pamamagitan ng kooperasyon sa Amerika, sabi niya. Matapos ang individual na pagpupulong sa mga miyembro ng team, sinabi ni Dr. Santos na mayroon pa akong gustong makilala at ipinakilala niya si G. Ramon Garcia. Si G. Garcia ay isang tao na namamahala sa project management at iba pang administratibong gawain kaysa sa teknikal na pananaliksik. Siya ang pinakatumpak na nakakaintindi sa mga praktikal na problema ng laboratorio. Tulad ng inaasahan, ang pinakamalaking alalahanin ay ang issue sa pananalapi. Sinabi niya na ginagastos ni Dr. Santos ang kanyang sariling pera para mapanatili ang laboratorio, ngunit malapit na rin itong maubos. Sa loob ng 6 na buwan, talagang mapipilitan kaming magsara, matapat niyang sinabi.
Ang suweldo ng mga mananaliksik ay minsan na ring nahuhuli. Kaya, binigyang diin niya na ang mga kondisyon ng kontrata at pangmatagalang garantiya ay dapat na malinaw. Lalo na, dapat ding linawin ang isyu ng intellectual property rights na may kaugnayan sa pananaliksik. Nagsisisi siya na noon, hindi malinaw ang bahaging ito. Matapos ang lahat ng pagpupulong sa mga mananaliksik, magkahalo ang aking damdamin. Lahat sila ay may napakahusay na kakayahan, ngunit nahaharap sa praktikal na paghihirap. Ang pag-asa at alalahanin tungkol sa kooperasyon sa Amerika ay magkahalo. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang pagmamahal sa pananaliksik ay patuloy na nagniningas. Nang muli kong makita si Dr. Santos kinagabihan, ipinahayag ko ang mga opinyon ng mga mananaliksik. Tumango si Dr. Santos tulad ng inaasahan. At sa wakas, ipinahayag niya ang kanyang huling desisyon tungkol sa muling pagpapatuloy ng kooperasyon. Matapos makuha ang may kondisyong pagpayag ni Dr. Santos, agad akong bumalik sa Washington at sinimulan ang aking trabaho sa pagkumbinsi. Nang ipahayag ko ang mga kondisyon ng pangkat ng Pilipinas kay Secretary of Defense Austin, mas positibo ang kanyang reaksyon kaysa sa inaasahan. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa isyu ng nukleyar ng Iran, ang garantiya ng kalayaan sa pananaliksik at suporta sa pondo sa pananaliksik sa loob ng 5 taon ay itinuring na katanggap-tanggap. Ang pinakamahirap na isyu ay ang pagtatapos ng isang lihim na kasunduan nang walang pag-aproba ng Kongreso. Ngunit, sa ilalim ng kategorya ng isang emergency na issue sa pambansang seguridad, ginamit ang isang lihim na badyet na direktang nasa ilalim ng Pangulo. Sa wakas, inamin din ni National Security Advisor Chambers ang pangangailangan ng kooperasyon at sinuportahan ako. Sa wakas, isang lihim na kasunduan sa teknolohikal na kooperasyon ng US-Philippines ang natapos. Ito ay isang dokumento na hindi opisyal na umiiral, ngunit ang legal na bisa nito ay garantisado. Ang pangkat ni Dr. Santos ay agad na binigyan ng $200 milyong na pondo sa pananaliksik sa loob ng 5 taon at isang hiwalay na budget para sa pagbili ng pinakabagong kagamitan ay inilaan din. Ang pagbabago sa Philippine Research Laboratory ay nakakagulat na mabilis. Sa loob ng 1 linggo, inilagay ang pinakabagong quantum computer ng IBM at sunod-sunod na dumating ang precision measuring equipment mula sa Germany. Malinaw na nagbago ang ekspresyon ng mga mananaliksik. Pagkatapos ng 5 taon, muli silang nakapagtrabaho sa isang world-class na kapaligiran. Sa kabila ng 5 taon na pagkaantala, lahat ng mananaliksik ay nagpakita ng kahanga-hangang konsentrasyon. Ang pinaka-nakakahanga ay ang teamwork ng grupo. Ang mga mananaliksik na magkasamang nalampasan ang 5 taon ng paghihirap ay may espesyal na pagkakaisa. Lubos nilang naiintindihan ang estilo ng pananaliksik ng bawat isa, kaya natural silang naghahati ng trabaho nang walang espesyal na pagsasaayos. Ang isang mananaliksik ang namamahala sa hardware optimization, si June De La Cruz naman sa real-time data processing. Ako rin ay direktang sumali sa pananaliksik sa Maynila. Naalala ko ang panahon ko sa MIT at pinino ko ang core algorithm kasama si Dr. Santos. Mayroong 5 taon na puwang, ngunit dahil naaalala namin ang estilo ng pananaliksik ng bawat isa, agad kaming nagkaroon ng magandang pagtutulungan. Ang kapaligiran sa laboratorio ay ganap na nagbago. Nawala ang dating desperadong hangin at napuno ito ng masiglang enerhiya. Ang mga mananaliksik ay kusang nagtatrabaho hanggang gabi. Abala sa pananaliksik, doble ang kanilang suweldo. Ngunit higit sa lahat, puno sila ng kagalakan na muli silang makagawa ng makabuluhang pananaliksik. 1 buwan ang nakalipas, isinagawa ang unang integrated test. Ito ay isang eksperimento kung saan pinatakbo ang interference guidance system sa isang satellite simulation environment. Lahat ng mananaliksik ay may tensyonadong ekspresyon habang nakatutok sa monitor. Ito ang sandali ng muling pagsubok matapos ang 5 taon. Ang unang resulta ay nagbigay ng pag-asa. Ang basic signal processing at trajectory calculation ay perpektong gumana. Ngunit isang maliit na error ang naganap sa huling yugto. Sinabi ni Dr. Santos na ito ay inaasahang problema at agad na sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Ang conclusion ay kailangan ng kaunting pagbabago sa algorithm ng yumaong Dr. Lim. Kinabukasan, sinimulan ang paghahanda para sa aktwal na field test. Magbibigay ang panig ng Amerika ng aktwal na data ng trajectory ng missile. Ang pagsubok ay gaganapin sa isang lihim na testing ground sa Nevada Desert.
Ito ay isang mahalagang yugto upang patunayan kung ang teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos ay magagamit sa aktwal na labanan. Ang mga mananaliksik ay mas nag-concentrate sa pag-inspeksyon ng sistema. Hindi sila maaaring mabigo sa sitwasyon kung saan patuloy na pinipigilan ng mga kalaban sa Amerika ang kooperasyon. Kung mabigo sila sa unang eksperimento, posibleng mawala ang lahat. Lahat sila ay nagbigay ng kanilang buong atensyon sa huling inspeksyon. Dumating sa wakas ang araw ng unang field test sa lihim na testing ground sa Nevada Desert, ang pangkat ni Dr. Santos ay nagpadala ng data sa real-time mula sa Pilipinas, at ako naman ay nagsagawa ng test kasama ang US military sa lugar. Ang target ay isang virtual underground bunker na 800 kilometers ang layo. Maayos ang unang yugto ng paglulunsad. Ang Tomahawk missile ay lumipad sa isang tumpak na trajectory, at ang phase interference signal mula sa pangkat ng Pilipinas ay normal na natatanggap. Nagpadala si Dr. Santos ng trajectory correction data sa real-time mula sa Maynila at sa unang 700 kilometer, nagpakita ito ng perpektong katumpakan. Ngunit sa huling 100 kilometers, nagkaroon ng problema. Biglang naging unstable ang signal at nagmalfunction ang phase interference system. Biglang lumihis ang trajectory ng missile at tumama sa 105 metro ang layo mula sa target. Napuno ng gulat ang mukha ng lahat ng naroroon sa eksperimento. Ang mas seryoso pa ay ang pagsabog dahil sa overheating ng sistema. Isang maliit na sunog ang naganap sa isang sulok ng control room sa Nevada test site. Sa kabutihang palad, hindi ito humantong sa isang malaking aksidente, ngunit isang inhinyero ang nagkaroon ng bahagyang paso. Agad na ipinatigil ni Dr. Santos ang lahat ng pagpapadala ng signal mula sa Maynila at sinimulan ang pagsusuri sa sanhi. Nang dumating ang balita ng pagkabigo ng eksperimento sa Washington, sabay-sabay na sumalakay ang mga konserbatibo sa Amerika. Ipinatawag ni Deputy Director John McCarthy ng CIA ang isang emergency meeting at matinding iginiit na agad na itigil ang kooperasyon sa Pilipinas. Nagsisigaw siya na iresponsable ang umasa sa isang teknolohiya na hindi pa napatunayan at dapat itong lutasin ng sarili lamang sa pamamagitan ng teknolohiya ng Amerika. Nag-aalinlangan na rin si National Security Advisor David Chambers. Posible kasing lumitaw ang isyu ng pananagutan sa pagkabigo ng unang eksperimento matapos gumastos ng $200 milyong. Maaaring magkaroon ng audit mula sa Kongreso tungkol sa paggastos ng budget. Malaki ang pampulitikang panggigipit. Ang pinakamatindi sa pagtutol ay ang mga opisyal ng Department of Defense na mula sa Lockheed Martin. Kinondena nila na isang kahihiyan sa bansa ang umasa sa teknolohiya ng Pilipinas at ipinagwawalang bahala ang teknolohiya na naipon ng industriya ng depensa ng Amerika sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang lohika ay pipigilan lamang nito ang pag-unlad ng sariling teknolohiya at magpapataas ng pagdepende sa ibang bansa. Desperado akong sumagot sa mga pagtutol na ito. Ipinaliwanag ko na ang pagkabigo sa unang eksperimento ay nasa loob ng inaasahang saklaw at normal lamang sa proseso ng pagbuo ng teknolohiya. Binigyang diin ko na natukoy na ng pangkat ni Dr. Santos ang sanhi at inihanda na rin ang solusyon. Ngunit lalong lumala ang kapaligiran. Si Dr. Santos ay nagpatuloy sa pagsusuri ng sanhi sa Maynila ng magdamag. Ang problema ay nasa incompatibility ng hardware ng Amerika at software ng Pilipinas, lalo na ang pangunahing sanhi ay ang overheating ng signal amplifier sa mataas na temperatura na kapaligiran na nagdulot ng pagbaluktot ng phase interference pattern. Nakipag-ugnayan siya sa akin at sinabing natapos niya na ang solusyon sa loob ng 48 oras. Ngunit ang hangin sa Washington ay lumala na at hindi na maibalik. Tanging si General James Cohen, ang Operation Director ng Joint Chiefs of Staff, lamang ang sumuporta sa akin. Bilang isang militar, mas pinahahalagahan niya ang proseso kaysa sa resulta. Sinabi niya na ang pagsubok at pagkakamali ay mahalaga sa pagbuo ng teknolohiya at hangal na sumuko sa unang pagkabigo. At binigyan ako ng huling pagkakataon, kasama ang babala mula kay Secretary of Defense na kung may ikalawang pagkabigo, kukunin ko ang lahat ng responsibilidad. Nang ipinaalam ko ang sitwasyon kay Dr. Santos, naramdaman ko ang tensyon sa kanyang boses. Ang panggigipit na hindi siya maaaring mabigo sa ikalawang eksperimento ay napakalaki. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang kanyang tiwala sa teknolohiya. Hindi tayo maaaring mabigo sa pagkakataong ito.
Lahat ng team ay muling nagsimula sa paghahanda na may determinasyon. Lahat ay nakasalalay sa isang pagkakataong ito. Ngunit habang inihahanda ng pangkat ni Dr. Santos ang ikalawang eksperimento, naunahan sila ng mga konserbatibo sa Amerika. Si Deputy Director John McCarthy ng CIA at ang mga opisyal na galing sa Lockheed Martin ay lihim na nagsimula ng ikalawang operasyon ng pag-atake. Ang plano ay atakihin ang pasilidad ng nuklear ng Iran gamit ang purong teknolohiya ng Amerika nang hindi umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas. Nang araw na iyon, nang hindi ko alam, isinagawa ang operasyon. 8 Tomahawk missile na inilunsad mula sa Persian Gulf ang patungo sa Natanz facility ng Iran. Sinasabing inilapat ang pinakabagong guidance system ng Lockheed Martin. Ito ay isang sistema na pinagsama ang GPS at inertial navigation na sa teorya ay may katumpakan na 10 metro. Ngunit ang resulta ay malagim. Sa 8 missile, 2 lamang ang tumama sa loob ng 50 metro radius ng target. Ang natitirang 6 ay lumihis ng higit sa 100 metro at 2 sa mga ito ay bumagsak sa isang residential area na 500 metro ang layo. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit nasira ang mga kalapit na gusali at lumala ito sa isang internasyonal na problema. Ang mas seryoso pa ay ang katotohanan na ang Air Defense Network ng Iran ay nakasalo ng 3 missile. Ang sistema na gawa ng Russia na kakabili lang ng Iran ay mas epektibo kaysa sa inaasahan. Nahaharap ang US military sa kritisismo na minamaliit nila ang air defense capability ng Iran. Nang dumating ang balita ng pagkabigo ng operasyon sa Washington, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang mga konserbatibo na tutol sa teknolohiya ng Pilipinas ay biglang nanahimik. Lalo na, nawalan sila ng salita nang makita na ang next generation system ng Lockheed Martin ay nagpakita ng napakapangit na performance sa aktwal na labanan. Kalmadong sinuri ni General James Cohen, ang Operation Director ng Joint Chiefs of Staff, ang katotohanan sa isang emergency briefing. Inamin niya na mahirap ganap na i-neutralize ang pinatibay na underground facilities ng Iran gamit ang lahat ng precision guidance technology na hawak ng Amerika sa kasalukuyan. Binigyang diin niya na kailangan ng isang bagong diskarte upang malampasan ang electronic jamming ng kalaban at air defense. At sa isang pribadong pagpupulong, matinding pinagalitan ni Secretary of Defense ang mga kinauukulan. Nahiya tayo sa internasyonal na komunidad dahil sa unilateral na operasyon. Inutusan niya na lahat ng operasyon ay dapat na i-coordinate ng maaga sa hinaharap. Lalo na, binalaan niya ang mga opisyal na galing sa Lockheed Martin na isantabi ang kanilang personal na interes at unahin ang interes ng bansa. Sa prosesong iyon, natural na naging usapan ang muling pagsusuri sa teknolohiya ng Pilipinas. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito. Muli kong binigyang diin na ang teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos ang tanging solusyon. Lalo na, itinampok ko ang punto na ang phase interference method ay maaaring ganap na malampasan ang mga limitasyon ng kasalukuyang GPS guidance. Ngunit ang Iran, na inatake ng ikalawang beses ng Amerika, ay nagsimula ring magpakita ng mas agresibong posisyon. Inilipat nila ang kanilang mga pasilidad ng nuclear sa mas malalim na underground locations at pinalakas pa ang kanilang air defense network. Habang lumilipas ang oras, lalong nagiging mahirap ang pag-atake. Nagkaroon ng konsensus na ang teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos ang huling pag-asa. Nagpasya akong muling magsagawa ng test sa Nevada Testing Ground. Sa pagkakataong ito, si Dr. Santos mismo ang pupunta sa Amerika at mangunguna sa lugar. Nagpasya siya na mas tumpak ang direktang kontrol kaysa sa remote operation. Lahat ng paghahanda ay nakumpleto at magsisimula na ang final test. Sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ang anumang pagkabigo. Nang dumating si Dr. Santos sa Nevada Testing Ground, komplikado ang ekspresyon ng mga inhinyero ng US military na sumalubong sa kanya. Magkahalong pagdududa at pag-aalinlangan. Lalo na, ang mga mananaliksik na galing sa Lockheed Martin ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa kung ano ang maipapakita ng isang Asian scientist. Sa unang 3 araw, nakakatuwa ang reaksyon ng mga mananaliksik ng Amerika habang pinapanood nila si Dr. Santos na iniinspeksyon ang sistema. Sa simula, malamig ang kanilang tingin, ngunit unti-unti silang naging seryoso dahil ang paraan ng pag-verify ni Dr. Santos sa mga koneksyon ng hardware ay ganap na naiiba sa kanilang nakasanayan. Bumulong si John Walker,
ang senior engineer, sa kanyang kasamahan. Nagtataka ako kung malulutas ba ang problema sa signal amplification sa ganoong paraan. Ngunit nang makita niya ang cooling system na idinisenyo mismo ni Dr. Santos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang diskarte na hindi niya naisip kahit na siya ay isang veterano na may 20 taong karanasan. Bukod pa rito, ang mga mananaliksik na galing sa MIT ay lubos na namangha sa coding method ng mga mananaliksik ng Pilipinas dahil ang real-time data processing speed ay higit sa 3 beses na mas mabilis kaysa sa kanilang system. Sa wakas, nagsimula ang test. Puno ng tensyon ang eksperimento, halos lahat ng delegasyon ng Amerika ay may pagdududa sa kanilang mukha. Dahil nasaksihan nila ang nakaraang pagkabigo, inaasahan din nila ang katulad na resulta sa pagkakataong ito. Nang ilunsad ang missile, kalmadong sinimula ni Dr. Santos ang pagsusuri ng data. Nang makita ang kanyang mga daliri na gumagalaw sa keyboard sa hindi kapani-paniwalang bilis, nagsimulang magbulungan ang mga mananaliksik ng Amerika. Posible ba ang real-time correction sa ganoong paraan? Ang narinig kong mga pagdududa. Ngunit nang lumampas ang missile sa 300-kilometer mark, nagsimulang magbago ang hangin. Ang trajectory ng missile ay ganap na tumugma sa inaasahang ruta. Sinabi ni John Walker sa kanyang kasamahan, "Ito ang pinakatumpak na trajectory na nakita ko." Isa-isa ring nakatutok ang ibang mga mananaliksik sa monitor. Sa 600-kilometer mark, nagulat si David Chambers. Ang error ay 0.5 metro. Ang mga mananaliksik ng Lockheed Martin na malapit sa kanya ay hindi makapaniwala at 2 beses na tiningnan ang screen. Kahit ang kanilang pinakabagong sistema ay hindi nakamit ang ganoong katumpakan. Nang dumating ang missile sa huling 100-kilometer section, ganap na nanahimik ang eksperimento. Ito ang eksaktong lugar kung saan sila nabigo noon. Lahat ng mananaliksik ng Amerika ay humihingal habang nagmamasid. Ang takot na muling magiging unstable ang signal ay nanaig sa lugar. Ngunit kalmado pa rin si Dr. Santos. Inayos niya ang phase interference pattern sa real time at nagsimula sa huling precision correction. Nang makita ang kanyang ginawa, nagpahayag ng paghanga ang isang mananaliksik na galing sa NASA. Hindi pa ako nakakita ng ganitong level ng real-time control. Sa sandali ng pagtama, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nang mawala ang usok, lumitaw ang resulta. Eksaktong tumama ito sa 2.3 metro lamang mula sa target. Sa sandaling iyon, mahigit 50 mananaliksik ng Amerika sa testing ground ay nawalan ng salita. Hindi sila makapaniwala. Ang unang pumalakpak ay si John Walker. Ang veterano na may 20 taong karanasan ay taos-pusong humahanga, sumunod din ang ibang mga mananaliksik at kalaunan napuno ang buong testing ground ng malakas na palakpakan. Ang pinakanakakagulat ay si Robert Wilson, ang chief researcher ng Lockheed Martin. Siya, na dating matinding nagtatanggol sa teknolohiya ng kanyang kumpanya, ay lumapit kay Dr. Santos at sinabing, "Ikaw ang tunay na henyo." Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong paggalang. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri ng data, mas lalong lumaki ang pagkabigla ng mga mananaliksik ng Amerika. Nang makita ang average error na 0.5 metro, nagtinginan sila. Ito ay isang teknolohiya na mas advanced kaysa sa inaakala namin bulungan ng lahat. Nang dumating ang balita ng tagumpay sa Pentagon, ganap na nagbago ang kapaligiran. Ang mga opisyal na dating minamaliit ang teknolohiya ng Pilipinas ay biglang nagbago ng kanilang paninindigan. Sunod-sunod ang pagdating ng papuri kay Dr. Santos at lahat ay humingi ng pagkakataong makipagkita sa kanya. Nasugatan ang pagmamataas ng Amerika, ngunit kasabay nito, ang paghanga sa kamangha-manghang teknolohiya ay mas nangingibabaw. Isang linggo matapos ang matagumpay na test ng pangkat ni Dr. Santos, mabilis na lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Naglunsad ang Iran ng malawakang missile attack sa Israel. 47 missile, kasama ang Fajr, 3 at Hoveze missiles, ang inilunsad patungo sa teritoryo ng Israel. Ang unang missile ay tumama sa Tel Aviv bandang 5:15 ng madaling araw. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa isang residential area na 2 kilometer silangan ng Ben Gurion Airport. Ang mga mamamayang natutulog ay nagising sa biglaang pagsabog at nagulo. Sunod-sunod na tumama ang mga missile sa Haifa at Ashkelon. Agad na gumana ang Iron Dome Air Defense System ng Israel, ngunit ipinakita nito ang mga limitasyon nito.
Hindi sapat ang kakayahan nito upang harangin ang lahat ng 47 missile na sabay-sabay na lumilipad. Nagtagumpay silang harangin ang 23 missile, ngunit ang natitirang 24 ay bumagsak sa teritoryo ng Israel. Sa kabutihang palad, marami sa mga ito ang tumama sa mga pasilidad ng militar o walang tao na lugar, ngunit 7 sibilyan ang namatay at 32 nasugatan. Agad na idineklara ng gobyerno ng Israel ang isang pambansang emergency. Sa isang emergency press conference, idineklara ni Prime Minister Netanyahu na ang pag-atake ng Iran ay isang gawa ng digmaan at nagbanta ng malakas na ganti. Ipinatupad ang alerto sa buong Israel at inutusan ang mga mamamayan na lumikas patungo sa mga silungan. Agad na itinaas ng US Department of Defense ang alert level ng mga base militar ng US sa rehiyon ng Gitnang Silangan sa pinakamataas na antas. Inutusan din ang Carrier Strike Group sa Persian Gulf na lumipat sa Israel. Nagkaroon ng emergency call si President Biden kay Prime Minister Netanyahu at nangako ng buong suporta sa Israel. Isang emergency meeting ng National Security Council ang ipinatawag sa Washington. Agad na kinakailangan ng mga hakbang upang maiwasan ang karagdagang pag-atake ng Iran. Sa prosesong iyon, muling naging usapan ang operasyon upang i-neutralize ang pasilidad ng nuklear ng Iran gamit ang precision attack technology ng pangkat ni Dr. Santos. Lumakas ang pananaw na upang lubos na malutas ang problema sa Gitnang Silangan, kailangan lamang na alisin ang kapangyarihan ng nuklear ng Iran. Ngunit isang mas kagyat na isyu ang lumitaw. Sa sitwasyon kung saan nagbabanta ang Iran ng karagdagang missile attack sa Israel, ang pagpapalakas ng depensa ng Israel ang naging pinakamataas na prioridad. Malinaw na hindi kayang pigilan ng Iron Dome lamang ang malawakang pag-atake. Lubos na kailangan ang bagong teknolohiya ng intercept. Nang hapong iyon, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Dr. Santos. Una mula sa US Forces Japan Headquarters, pagkatapos ay mula sa Pentagon at sa huli ay mula sa National Security Council sa White House. Lahat ay pareho ang nilalaman. Isang emergency na kahilingan para sa teknikal na suporta para sa missile interception ng Israel. Agad ding nakipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas. Direktang tinawagan ng Secretary of Foreign Affairs si Dr. Santos at ipinaliwanag ang sitwasyon. Humingi ng kooperasyon ang panig ng Amerika sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pinakamataas na diplomatic channels. Ang sitwasyon sa Israel ay kagyat at bilang gobyerno, gusto naming isaalang-alang mo ito ng aktibo ang kanilang kahilingan. Umiiwas si Dr. Santos sa pagdedesisyon. Gusto niyang pag-usapan ng husto sa mga miyembro ng team bago magdesisyon. May magkahalong damdamin sa kanyang puso. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang kahihiyan na natanggap niya mula sa gobyerno ng Amerika 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit kasabay nito, hindi rin niya kayang ipagwalang bahala ang sitwasyon kung saan nasa panganib ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. 8:00 ng gabi, tinipon ni Dr. Santos ang lahat ng miyembro ng team. Si Mang Berting, Dr. Cruz, at maging ang mga bagong mananaliksik ay nakaupo sa conference room, kabuuang 12 katao. Nang detalyado ipaliwanag ni Dr. Santos ang kahilingan ng panig ng Amerika, naging seryoso ang ekspresyon ng lahat. Unang nagsalita si Mang Berting. Sa teknikal, lubos na posible. Ang phase interference technology na napatunayan sa Nevada test kamakailan ay hindi gaanong mahirap ilapat sa isang intercept system. Ang problema ay kung paano bubuo ng real-time data processing at remote support system, ngunit maingat na nagpahayag ng alalahanin si Dr. Cruz. Kung iisipin ang dating pagtrato ng gobyerno ng Amerika, hindi madaling magtiwala, lalo na binanggit niya ang pagtataksil ni Director Michael at ang pagkamatay ni Dr. Lim, at sinabing mahirap itong tanggapin ng emosyonal. Pagkatapos, isang batang mananaliksik ang nagbigay ng ibang pananaw. Dapat nating harapin ang problemang ito mula sa humanitarian perspective, bukod sa personal na damdamin. Iginiit niya na kung maililigtas ang buhay ng mga mamamayan ng Israel, hindi tayo dapat magpatali sa mga nangyari noon. Ngunit nagpahayag ng pag-iingat si G. Ramon Garcia, isang veteranong mananaliksik. Mahirap muling magtiwala sa isang taong nagtaksil na. Lalo na, nag-aalala siya sa posibilidad na ang kooperasyon sa pagkakataong ito ay isang beses lang din at muli silang iiwanan. Nagdududa siya kung talagang makikinabang ang siyentipikong komunidad ng Pilipinas sa pangmatagalan. Nanahimik si Dr. Santos sandali at nakinig sa mga opinyon ng team.
Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Mukhang magkahalong sense of duty bilang siyentipiko at personal na sugat ang kanyang nararamdaman. Nang lampas na 11:00 ng gabi, nagsalita si Dr. Santos. Una, pakinggan natin ng mas detalyado ang konkretong kahilingan ng panig ng Amerika. Hindi tayo makakapagdesisyon nang walang pag-uusap tungkol sa mga kondisyon at kapalit. Lalo na, malinaw niyang idineklara na hindi niya tatanggapin ang unilateral na kahilingan tulad noon. Kinabukasan ng umaga, dumating ang kahilingan para sa isang video conference mula sa US Department of Defense. Ang mga dumalo ay sina Secretary of Defense Austin, National Security Advisor David Chambers, at, nakakagulat, si Director Michael. Matapos ang 5 taon, malaki ang kanyang pinagbago. Unang ipinaliwanag ni Secretary Austin ang kagyat na sitwasyon. Ngayon, na nagbabanta ang Iran ng karagdagang missile attack, kailangan agad na palakasin ang depensa ng Israel. Binigyang diin niya na limitado ang Iron Dome lamang at ang teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos ang tanging solusyon. Dahan-dahang nagsalita si Michael. Binanggit niya ang kanyang nakaraang pagkakamali at inamin na sinaktan niya ang pangkat ni Dr. Santos. Ngunit, iginiit niya na ang pagliligtas sa mga inosenteng buhay ang pinakamataas na prioridad ngayon. Nakiusap siya na sana ay tulungan sila mula sa humanitarian perspective bukod sa personal na damdamin. Kalmadong sumagot si Dr. Santos. Ang mga nakaraang pangyayari ay hindi madaling kalimutan, ngunit naiintindihan ko ang kalubhaan ng sitwasyon. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na imposible ang unconditional cooperation at gusto niyang magbigay ng ilang kondisyon. Ang unang kondisyon ay ang proteksyon ng lihim ng teknolohiya. Ang pagtatangka na unilateral na sipsipin ang teknolohiya ng Pilipinas tulad ng nakaraan ay hindi katanggap-tanggap. Ang ikalawa ay ang patas na pagbabayad. Sa pagkakataong ito, hindi ito walang bayad na serbisyo, kundi hihingi kami ng tamang bayad. Ngunit may isa pang mahalagang kondisyon. Sandaling nag-atubili si Dr. Santos bago nagsalita. Kung matapos malutas ang sitwasyon sa Israel, magkakaroon ng military operation laban sa Iran, gusto kong tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino na naninirahan sa Iran. Binigyang diin niya na ito ay isang absolute condition na hindi maaaring pagtawaran. Nagulat ang panig ng Amerika sa hindi inaasahang kondisyon. Ito ay isang classified matter at mahirap itong pagtawaran. Ngunit iginiit ni Dr. Santos na kung walang kondisyong ito, imposible ang anumang kooperasyon. Iginiit niya na kung humihingi sila ng humanitarian cooperation, dapat ding akuin ng Amerika ang humanitarian responsibility. Natapos ang video conference nang walang conclusion. Humingi si Dr. Santos ng 24 oras na pag-iisip at sinabi rin ng panig ng Amerika na kailangan nila ng internal adjustment. Ngunit pareho silang nagkasundo sa pangangailangan ng kooperasyon. Ang problema ay kung paano i-adjust ang mga kondisyon. Pagkalipas ng 24 oras, muling nagpulong si Dr. Santos at ang mga miyembro ng team para sa huling meeting. Nag-isip siya ng buong magdamag, ngunit malinaw ang conclusion. Ngayon, na naipakita na natin ang technical na superiority, ito ang pagkakataon para makipagtulungan sa pantay na kondisyon. Hindi na raw sila magpapahintulot na gamitin sila ng unilateral. Iniulat ni Mang Berting ang resulta ng teknikal na pagsusuri. Lubos na posible ang paggamit ng phase interference technology sa intercept system ng Israel. Ngunit, kailangan daw ng hindi bababa sa 72 oras para sa pagbuo ng real-time data link at remote control system. Kulang sila sa oras. Ngunit ang konklusyon ay hindi ito imposible. Bilang dagdag, nagmungkahi si Dr. Cruz ng isang countermeasure para sa pagtagas ng teknolohiya. Ang core algorithm ay tatakbo lamang sa Pilipinas at ang interface module lamang ang ipapadala sa Israel. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan, mababawasan ang panganib ng pagtagas ng teknolohiya habang nagbibigay ng real-time na suporta. 3:00 ng hapon, muling tumawag ang panig ng Amerika. Sa pagkakataong ito, kasama rin sa video conference ang Vice Presidente. Ito lamang ay sapat na upang malaman kung gaano kalubha ang sitwasyon. Ang direktang paghingi ng kooperasyon ng Vice Presidente ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Unang nagsalita ang Vice Presidente. Pinuri niya ang napakahusay na teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos at inamin na nagkamali ang Amerika noon. Ngunit, binigyang diin niya na ang pangunahing prioridad ngayon
ay ang kapayapaan sa gitnang silangan at ang pagliligtas sa buhay ng mga inosenteng tao. Personal din niyang nakiusap para sa kooperasyon ni Dr. Santos. Magalang na sumagot si Dr. Santos, "Lubos kong naiintindihan ang taos-pusong hangarin ng Vice-Presidente. Ngunit, muli niyang binigyang diin na ang kondisyon ng kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran ay hindi pa rin nagbabago. Iginiit niya na ito ay isang absolute condition na hindi maaaring pagtawaran. Ang problema ay ang dilema ng gobyerno ng Amerika. Sa sandaling opisyal na ipinangako ang proteksyon ng mga Pilipino sa Iran, may panganib na lumabas sa labas ang plano ng military operation laban sa Iran. Maingat na itinuro ni Secretary of State Blinken ang puntong ito. Mahirap ang opisyal na pangako, ngunit sa loob, gagawin namin ang aming makakaya." Ngunit hindi sumuko si Dr. Santos. "Hindi ako makakapanalig sa internal na pangako lamang. Kung titingnan ang dating paraan ng gobyerno ng Amerika, kailangan ng konkreto at mapapatunayang garantiya." Ngunit iginiit niya na ang pagbuo ng isang direct hotline sa Philippine Embassy sa Iran at ang paggawa ng emergency evacuation plan ay talagang kailangan. Isang mahabang katahimikan ang bumaba. Ang mga dumalo mula sa panig ng Amerika ay nagtinginan, nag-iisip, na ipinakita sa screen. Matapos ang maikling bulungan ng Vice-Presidente kay National Security Advisor, muli siyang nagsalita. Inamin ng Vice-Presidente na makatwiran ang kahilingan ni Dr. Santos. Nangako siyang mag-aaral ng konkretong hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ngunit iminungkahi niya na ang mga detalye ay dapat na i-adjust sa pamamagitan ng diplomatic channels. Masyado itong sensitibo para pag-usapan sa publiko. Pagkatapos ng pagkonsulta sa mga miyembro ng team, pumayag si Dr. Santos sa may kondisyon. Sa sandaling maging konkreto ang kaligtasan ng mga Pilipino, agad naming sisimulan ang paglilipat ng teknolohiya. Ngunit idinagdag niya ang kondisyon na kung hindi matutupad ang pangako, anumang oras ay maaari niyang itigil ang kooperasyon. Matapos ang meeting, iniulat din ni Dr. Santos ang sitwasyon sa gobyerno ng Pilipinas. Agad na inutusan ng Department of Foreign Affairs na suriin ang network ng komunikasyon ng Philippine Embassy sa Tehran. Sinimulan din ang pagkuha ng kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino sa Iran at ang muling paggawa ng Emergency Response Manual. Kinabukasan ng madaling araw, dumating ang sagot mula sa panig ng Amerika. Nangako sila na maglalagay ng direct hotline sa Philippine Embassy sa Tehran sa pamamagitan ng Department of State. Bukod pa rito, ipinadala rin ang isang nakasulat na garantiya na gagawin nila ang lahat ng paraan para sa ligtas na paglisan ng mga Pilipino kung kinakailangan. Siyempre, lahat ng ito ay sa ilalim ng kondisyon na ito ay classified. Sa wakas, tuluyang pinagtibay ni Dr. Santos ang kanyang desisyon na makipagtulungan. Agad siyang nagsimula sa trabaho kasama ang mga miyembro ng team, si Mang Berting at Dr. Cruz ang namuno sa Technology Development Team at si Dr. Santos naman ang namamahala sa real-time coordination sa panig ng Amerika. Ang una nilang dapat gawin ay siguraduhin ang compatibility sa intercept system ng Israel upang isama ang phase interference technology sa kasalukuyang Iron Dome system. Kailangan ng komplikadong interface work. Malaking tulong ang datos na naipon sa Nevada test kamakailan. Kasabay nito, kailangan din nilang bumuo ng countermeasure para sa pagtagas ng teknolohiya. Ginawa nila ang isang sistema kung saan ang core algorithm ay naiwan sa Pilipinas at tanging ang real-time analysis results lamang ang ipinapadala ng naka-encrypt. Ito ay isang matinding depensa laban sa posibleng pagtagas ng teknolohiya. Pagkalipas ng 72 oras, nakumpleto na ang lahat ng paghahanda. Papalapit na ang makasaysayang sandali kung kailan ang teknolohiya ng pangkat ni Dr. Santos ay isasama sa air defense system ng Israel. Ngayon na ang oras upang ipakita ang kanyang tunay na halaga sa aktwal na labanan. Sa kalangitan ng gitnang silangan, susubukan ang lakas ng agham at teknolohiya ng Pilipinas. Ilang araw ang nakalipas, muling kumilos ang Iran. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang skala kaysa sa nakaraan. Kabuang 73 missile ang inilunsad patungo sa Israel, 45 Fajr missiles at 28 bagong Hovizeh missiles. Halos doble ang skala ng pagganti ng Iran kaysa sa nakaraang pag-atake. Agad na idineklara ang emergency sa Tel Aviv Integrated Air Defense Center. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang phase interference technology ng pangkat ni Dr. Santos ay ganap na isinama
sa Iron Dome system. Ang data link na nagkokonekta sa research lab sa Quezon City sa pangkat ni Dr. Santos sa Kuwait ay nagsimulang gumana sa real time. Sa temporary control room sa Quezon City, 12 Pilipinong mananaliksik ang nagmamasid sa mga monitor ng 24 oras. Nang makita ang senyales ng paglulunsad ng missile ng Iran, si Dr. Santos mismo ang nagsimulang manguna, si Mang Berting at Dr. Cruz ang namuno sa trajectory analysis team at phase control team ayon sa pagkakasunod-sunod at nagsimula sa real-time response. Ang unang missile ay pumasok sa teritoryo ng Israel bandang 12:15 ng tanghali. Sa sandaling natukoy ito ng radar ng kasalukuyang Iron Dome, agad na sinimulan ng AI system ng pangkat ng Pilipinas ang pagsusuri ng trajectory. Sa loob lamang ng 0.3 segundo, kinakalkula ang pinakamainam na intercept point at phase interference pattern. Sinabi ng Israeli engineer na si David Goldman ng Tel Aviv Air Defense Center na hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon. Nang lumabas sa screen ang data na ipinadala mula sa Pilipinas, humihingal ang lahat. Ito ay isang napakatumpak na trajectory prediction na hindi pa nila nakita. Narinig ang boses ni Dr. Santos sa linya ng komunikasyon. Simulan ang intercept ng unang target. Ang kanyang kalmado, ngunit may tiwala na boses ay nagbigay ng malaking tiwala sa mga mananaliksik sa field ng Israel. Agad na inilunsad ang pinahusay na intercept missile ng Iron Dome. At sa kalangitan, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Ang intercept missile na inilapat ang phase interference technology ng pangkat ng Pilipinas ay tumpak na tumawid sa missile ng Iran. Ang kaibahan mula sa tradisyonal na paraan ay hindi ito sumabog, kundi ganap na ni-neutralize ang electronic system ng missile ng kalaban. Bumagsak ang missile ng Iran sa dagat. Sinabi ng Israeli Air Force pilot na si Amir Levy na nasaksihan niya ang eksena mula sa kanyang fighter jet. Ang missile ng Iran ay biglang nawalan ng direksyon, lumutang-lutang at bumagsak sa dagat. Para itong mahika. Ito ay isang ganap na bagong paraan ng intercept na nag-neutralize ng walang pagsabog. Sunod-sunod na hinaharang ang ikalawa at ikatlong missile sa parehong paraan. Perpektong gumana ang real-time analysis at phase control ng pangkat ni Dr. Santos. Nang iulat ni Mang Berting, nanatili kaming 100% intercept rate. Isang maliit na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa control room sa Quezon City. Bukod pa rito, ang pag-atake sa pagkakataong ito ay may skala na hindi kailanman kayang pigilan ng tradisyonal na Iron Dome. Ngunit ang AI system ng pangkat ng Pilipinas ay sabay-sabay na sumubaybay sa 28 target at kinakalkula ang pinakamainam na intercept pattern para sa bawat isa. Ang resulta ay kahanga-hanga. Lahat ng 28 missile ay tumpak na naharang. Nang makita ng mga mamamayan ng Israel ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga missile ng Iran sa dagat, lumabas sila sa kalsada at sumigaw sa kagalakan. Sa baybayin ng Tel Aviv, natural na nagsimula ang isang pagdiriwang. Sa katunayan, 100% matagumpay ang intercept. Ito ang pinakaperpektong depensa sa kasaysayan ng Israel. Sa Israeli Air Defense Center, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Si David Goldman at ang iba pang mga inhinyero ng Israel ay nagyakapan at nagdiwang. Agad silang nagpahayag ng pasasalamat sa pangkat ng Pilipinas sa Quezon City. Niligtas niyo kami. Ang sigaw na narinig sa linya ng komunikasyon. Sa balita ng araw na iyon, may isang balita na talagang nakapanlulumo. Si Sarah Goldstein, isang 8 taong gulang na bata na nasugatan sa nakaraang pag-atake, ay umiyak nang makita ang mga missile na naharang sa labas ng bintana ng kanyang ospital sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay niyakap siya at ibinulong, "Ligtas na tayo," na ipinahayag ng live sa lokal na broadcast. Kalmado lang si Dr. Santos nang marinig ang balita ng tagumpay. Inutusan niya ang mga miyembro ng team na hindi pa tapos, huwag maging kampante. Ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Ito ay ang pagmamataas bilang isang siyentipiko na ang kanyang teknolohiya ay nakapagligtas ng mga inosenteng buhay. Agad na tinawagan ni Prime Minister Netanyahu ng Israel ang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatikong ruta upang magpasalamat. Nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat na ang agham at teknolohiya ng Pilipinas ang nagligtas sa Israel. Ipinadala rin ang mensahe na nagpapasalamat siya sa lahat ng mamamayan ng Israel. Sa Pentagon ng Amerika, hindi rin maitago ang kanilang pagkabigla. Agad na tinawagan ng Secretary of Defense si Dr. Santos
at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Ang inyong teknolohiya ay isang dakilang tagumpay na nakatulong sa kapayapaan ng mundo, ang kanyang papuri. Muling namangha ang mga opisyal ng US military sa kamangha-manghang lebel ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay nailigtas ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. Walang namatay sa pag-atake sa pagkakataong ito. Isang hininga ng ginhawa ang lumabas sa buong Israel. Nakalabas na ang mga bata sa mga silungan at muling nakatakbo sa mga palaruan. At ang pangyayaring ito ang naging huling susi sa pagtatapos ng kasunduan sa tigil putukan. Lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas.